Hi, good. Teka lang. Hi guys! Welcome back to my channel. Today, we are going to conduct an interview to one of the young entrepreneurs of Tayabas City. Halika! Samahan nyo kami! I am Miss Monica Andaya, ang owner ng Plantmate Plant Shop. So, ako ay tayabasin. Nag-start ako ng business sa aming bahay. Tapos, after ilang months, na-discover ako. Tapos, na-invite ako sa Lucena mag-event sa mga malls. Then, nagkaroon na rin ako na pwesto after 1 year dito sa Lucena. Then, ito na nga, lumaki siya yung shop ko. Yung una is, nasa isang table lang ako dito sa Lucena, then palago na palago. Then ngayon, 2 years na ako dito sa Lucena. So ako ay 24 years old, nag-start mag-business. Then ngayon is 26 years old na ako. Then magkakaroon na rin kami ng isa pang business sa SM, opening isa October 15. Graduate ako ng psychology sa SLS Lucban. Graduate ako ng 2018. Then, 1 year ako nagtrabaho sa agricultural business as HR. Kaya nagkaroon din ako ng background and knowledge sa agriculture. Nag-start talaga yung business ko nung pandemic. Before pandemic, syempre walang work. Meron kasi akong plan sa bahay. So, yun ang pinagkaabalahan ko nung pandemic. So, hindi pa sa uso. So, pinost ko one time yung plants ko, which is yung succulents. Tapos maraming gustong bumili sa akin. So, nagulat ako bakit may nabili. Yun na, hindi man ka pala yung plants. So, doon nag-start hanggang sa naisip ko, sige, magtinda kaya ako. So, yun, nagtuloy-tuloy. Nag-start lang ako sa isang table sa bahay namin. Then, maraming, dahil kapopost ko sa online, ayun, kumalat, nakilala ako sa Tayabas, hanggang sa na-invite nga ako ng tourism, provincial Quezon dito sa Lucena, na mag-event sa mga SM. So, yun, nagtuloy-tuloy hanggang sa nagkaroon ako ng festival. Simulan ko yung business ko sa plants kasi maganda kasi siya. Kasi napag-aralan ko siya bago ako mag-business. So, maganda ang may halaman kasi parang friend mo na rin siya. At saka nakakatuwa sa pakiramdam kahit hindi ko alam yung halaman, pag sinerch ko, maganda pala ito, namumulaklak. Then nakakatuwa na makita mo yung plants na nag-grow, tama yung pag-aalaga mo. In-embrace ko na lang yung plants. So, hindi na ako basta nag-business ng plants. So, minahal ko din talaga yung plants. Inaral ko sila. Then, ayun, in-enjoy ko lang yung pag-itinda ng mga plants hanggang sa hindi ko namamalayan, malaki na pala yung plants. Ayun. Sa pagkukomplete naman ng sales, from supplier, syempre, nagbabayad ako ng BIR. So, ang pricing, halimbawa, ang bili ko sa supplier is 100. So, 50% dapat yung tubo ko doon. So, nagiging 200 plus 10% para naman sa BIR and other expenses. So, halimbawa, 100 ko nakuha, so 200 ang price, so 220 ko everything. So, ganun siya. 20%. Yes. Tapos naman sa pagkukompute ko everyday, hinihiwalay ko capital sa tubo, tapos
Pinakwenta ko yung tubo, tapos titignan ko doon kung kumita ba ako sa araw na ito. So, nilalas ko doon yung mga expenses, bayad sa rent, sa tao, tapos sa mga electricity, water bill, internet, saka sa BRI. Yung mga plants namin, dalawang klase yan. May imported at saka local. So, karamihan sa plants ko is imported. Kasi pag local, hindi na siya masyadong maganda. Imported, mas maganda sa akin. So, ito local natin to. Itong Union Potus, yan. Ito yung mga imported. Cobra Fern, yan. Meron tatlo, ito local siya. Bali, yung plants is galing sa Thailand, sa China, at saka sa Holland. So, meron din tayong mga fertilizers. So, meron din tayong mga pang-hydroponics. Bawat sa mga lettuce, meron tayong nutrition. Yan, para sa mga hydroponics yan. Master blends, snuff, nutrihydro. Tapos, meron din tayong mga fertilizers. May mga pang-pabulaklak. Ayan. Tapos, meron din tayong mga routine hormone, mga pampaugat naman sa ating mga cuttings. At meron din insecticide, fungicide, at saka pesticide. Meron Sir, pa yung dyan. combination ng mga fertilizer, usually saan yung fertilizer? Bali, Ito po ba sa local din o sa... meron. Meron din. Merong local, merong imported. Katulad nito, from Spain siya. Pero maganda talaga yung kanyang pet supply. Sobrang para siyang plant booster. Pag nilagyan mo yung lupa ng ganito, talagang sobrang dami ng tubo ng leaves or green. So, sa ano naman, sa mga chemical, meron tayong chemical and organic. So, pag organic, hindi siya. Pag inorganic, mga selling, yan. So, dito mo malalaman kung ang i-apply mo sa halaman is chemical. So, the yellow, warning siya, healthy, may nakalagay. So, chemical. Pero pag halimbawa naman na ganito, green siya, yan. So, may nakalagay din naman siya na organic. So, safe. So, pag chemical, kailangan mong mag-wear ng mask, face shield, tapos gloves. Tapos, meron din kami iba't ibang fertilizers dito at saka mga panglahok sa mga lupa. Like, perlite, ito mga, ano naman siya, mga ibang fertilizer na hinahalo naman siya sa tubig, then ibinibigay sa halaman. Tapos may mga lava rocks, marbles, pang-toppings naman siya. Sa ibabaw naman siya ng mga lupa. Pang-design, meron din seeds. Ayan. Ramgo seeds, 65 pesos lang. May vegetables, lettuce. Ayan. Meron din mga herbs, meron din mga flowers. Sa mga cactus yung madal, Ayan. marami palang uri ang cactus kayo ito yung nalaman. Actually, yes. Sobrang daming variety. Ito is from Thailand. So, sa So, parang import ano siya, hindi siya local. hindi siya local. Bali, wala akong anong feed local. Yung local natin mura lang, mga 50 pesos lang ang isa. Pero itong mga imported natin from Thailand, variegated yung localism, ni Halubitch at saka Frederick ay 250 pesos yung pinakamura. So, Itong mga cactus na ito, ma'am, pwede siya inside no, ng bahay. outdoor talaga ang cactus. Kailangan nila ng bright shaded and 4 hours maximum direct sunlight para mas kumanda yung kulay. At saka para mag-bloom sila, mag-flower. How about the orchids, ma'am? Orchids, maganda siya kasi magtatagal yung dahon. Dahon yung flower niya ng 3 months. Saka gusto siya ng mga manis. Pero sa local siya, meron tayong imported kasi gusto yung imported na orchids. Pero mas mura siya, 250 lang. Yung Panilopsis na imported is 450. Okay. Sa mga paso, meron kaming 3 supplier. Sa Manila, yung mga plastic pots. Then, Batangas, yung mga ordinary clay pots. Mura lang siya, budget rate. Tapos, pag gusto nyo naman ng quality, may naghahanap ng maganda at malalaki, sa Pampanga naman siya. So, ito, katulad nito, mga Pampanga sila. Pero kapag ganitong paso, ordinary, sa Batangas naman. Yan, ganito yung Batangas, ordinary clay. Tapos the rest, Pampanga na. Kasama naman sa empleyado at saka sa mga customers, hindi ko sila tinitreat na buyer lang. Siyempre, pina-friend ko sila. So, after nilang bumili sa akin, binibigyan ko sila ng tip kung paano alagaan yung plants.
And syempre, sinasabi ko sa kanila, if may mga questions sila, pwede silang mag-message sa akin. Kaya lagi kami may calling card para in case na may nangyari sa plans nila, may tanong sila, pwede silang tumawag sa akin anytime or mag-chat. Sa empleyado naman, wala silang masasabi sa akin kasi sobrang load ko sa kanila. Walang pressure pag pumapasok. So, kung nandito sila, hindi ako yung boss talaga ang dating. Parang friend lang din kami, nagkakwentuhan kami. Then sa sweldo, walang problema. Talaga namang hindi ako bumababa sa below. Tapos merong bayad ang OT, tapos pag minsan nagpapamaryenda din. So, ayos naman, walang problema. Tumagal kong business ko, syempre 2 years na ako. So, ang ginawa kong strategy is everyday nagpo-post ako online. Then, kung ano yung usong halaman, syempre, tinitinda ko din, bumibili din ako sa supplier. Hindi lang ako nag-stay sa isang halaman or dito lang sa outdoor. Meron akong indoor, outdoor para kung halimbawa kung ano ang kailangan ng client. So, meron akong suggestion or ibibigay sa kanila na kung ano yung kailangan nila. Tapos, syempre, sa client yun nga, sinabi ko na kanina, pinifriend ko sila para bumalik sila at para i-recommend pa nila ako sa ibang client. So, hindi naman ako nag-overpricing. So, kung ano man yung price ngayon ng ganung halaman, yun lang talaga yung price. Hindi ako nag-overpricing. Para sa mga magbubukas ng business or gustong mag-business, napakaganda talagang mag-business. Pero, bago ka magtayo ng business, dapat siguraduhin mo na yung business na itatayo mo ay gusto mo. Hindi lang dahil sa in-demand. Dapat nasa puso, halimbawa, mahilig ako sa halaman. So, doon ko pinush yung halaman. So, kahit pagod ako, hindi ko nararamdaman yun. Kasi masaya ako na ginagawa ko yun. Yun yung mahalaga, na gusto mo yung ginagawa mo. Hindi lang dahil sa in-demand yung products na yun. Dapat may knowledge ka rin, aalamin mo kung ano yung business na papasukin mo para mag-success ka. Hello po, ako po si Jeffrey Garcia. At ngayon po ay nais ko ibahagi sa inyo ang aking natutunan sa isang tao na mayroong sariling negosyo kung paano, saan, kailan at bakit. Paano magsimula ng negosyo? Dapat ito ay nasa puso, sigurado at mamahalin mo. Bakit? Dahil isa ito sa ating magiging parang pagkukunan natin ng pang-araw-araw nating pangangailangan. So, dapat sigurado tayo sa lahat ng bagay na ating gagawin. At bilang aspiring entrepreneur, kailangan natin na mayroong talino, sariling pananaliksik, at pagkakaroon ng sariling dignidad upang ito ay maging matagumpay sa darating na panahon. Hello, siguro ang pinakang natutunan ko ngayong araw na to, yung kailangan ang pagnenegosyo hindi agad-agad sa malaki. Kumbaga mag-start ka muna sa maliit, hanggang i-embrace mo yung maliit na yun until lumaki siya ng lumaki. And then sa pagnenegosyo, hindi lang basta meron kang alam lang, dapat lubos or mas maliwanag sa iyong kaisipan yung kaalaman mo kung paano mo patatakbo yung isang negosyo or yung isang negosyo na sisimulan mo. And then yun nga, aside din doon, kailangan kumbaga maging mabait ka din. Kasi sa pagiging mabait mo, syempre, sa customer man yan or sa mga empleyado mo. Kasi doon mag-i-start din yan eh. Kasi kumbaga, sabi nga, humility is a virtue. So, ayun, good afternoon. Ako po si Pamela de Castro, business and trade trading. As an aspiring entrepreneur, ang natutunan ko kay Miss Monica is dapat kung mag-business ka, dapat passion mo talaga yung i-open yung business. Hindi kung ano yung in-demand, yung makikiuso ka lang. Dapat mahal mo yung business mo o yung ginagawa.